may isinasagawa po bang investigasyon? Yes, actually, Madam Speaker, kasama po yan sa investigation. Dahil hindi po yan mga polis, yan po yung sinasabi natin ng mga rioters na may mga barel. So, they are not part of the organization of the Philippine National Police, Madam Speaker. How about yung fatalities po? Non-inflicted by the PNP, Madam Speaker. Non-inflicted by the PNP. Conclusive na po yan. Yes, Madam Speaker. Pero meron pong, we are aware of at least one fatality. Nabanggit na po ito kanina. Yes, Madam. Si Eric Saber. Is the PNP, the DILG, the PNP, are they aware of the fatality? Yes, we are Eric very Saber? much aware, Madam Speaker, and actually we are conducting investigation already. And we have also pictures na yung ating rioters ay may mga barel. So, yung mga pictures na po yun, pinaghahanap, and we will continue conducting the investigation para po magkaroon ng hustisya si Mr. Saber. Saber po. Saber, Madam Opo. Speaker. Well, mabuti po at may ganung pahayagang sponsor, no, na nag-iimbestiga ang PNP rito. Actually, nung linggo po ay bumisita ako dun sa wake ni Mr. Eric Saber at nakausap ang ilang pamilya. Taga-Tondo po sila. Tapos I think he was 37 years old, a construction worker working in the Mall of Asia Arena. In fact, meron po akong pictures kung ready na po. Pwede po ba? Yes, Madam Speaker. Actually, nalaman lang po natin to after 3 days, Madam Speaker. Okay. Well, at least importante na nalaman dahil yung pamilya po ay nung nakausap natin, of course, naghahanap ng hustisya para sa kanilang kapatid, mga kapatid po. Ito po, picture po, provided by the family. That was taken Sunday afternoon, nung hapon po ng September 21. Nasa MOA po siya. Ayan yung kitang-kita. Recognizable naman po yung landmark na yan. Construction worker nga siya. Tapos actually namamasyal lang sila nung barkada niya sa MOA. Nung hapon na yon. Ibig sabihin, hindi po siya kasama dun sa mga nagrarally. No? Yan ang shot niya. Tapos, pauwi na po sila nung hapon. Siya po'y taga-Tondo, kaya nadaan siya dun sa bandang rekto. No? At dahil nagkakagulo nga doon sa lugar na yon, alam mo naman, maraming mga Pilipino, pagka ganyan, nagiging usisero. No? So, ganun po ang nangyari sa kanya. Di naging bystander siya, nanonood sa mga kaganapan. No? At hindi po talaga kalahok. Ayon sa pamilya at sa mga iba pang witnesses, hindi naman talaga kalahok. Ngunit, nabaril nga po. Nabaril siya sa tapat nung Sogo. Yung Sogo na eventually nasunog, di ba? Sinunog. Okay. Meron pong video tayo. Dahil po, alam nyo naman ngayon, napakarami. Ito po. Meron pa ngang video footage nung actual na pagbaril sa kanya. Ito po yun. Yan po, yung naka-orange shirt. Tumatawid siya ng rekto, sa tapat niya ng Sogo at then bumagsak siya. No? Marami pong mga versions ng video na ito. Hindi ko alam kung hawak ng pulis ang video na ito. No? Meron pong video nung actual na pagbaril sa kanya, tumumba siya. Tapos meron pang ibang mga video available na yung malapitan na. No? Na nakikita siya mismo. Madam Speaker, we don't have that video. Okay. If our colleague would allow it para tuloy-tuloy yung investigation natin. Sige po. Yes, we can get the copy of the video as well. Perhaps the family will provide. Ito po actually widely available on social media. Pero ako po, nakumpirma ko dun sa pamilya na siya nga yan. Si Eric Saber nga yan. No? Ang nakikita po natin, tumatawid siya sa kalye. Wala namang ginagawa, no, na karahasan or anything. So seeming to confirm yung sinasabi na usisero siya, no? At nabarel. In fact, may sound yan, kaya lang ni-request, pinakiusap sa akin ng rules na wag na po, baka masyadong makatroma, no?
pero meron din pong sound dyan, at least 3 gunshots are heard. No? Tapos, yan po yung nangyari sa tapat ng Sogo. At di ba, ang naririnig natin na information is that may bumarel tapos tumakbo sa loob ng Sogo. Kaya po, yung mga ibang mga involved, no, ay pumasok doon at doon nagkagulo sa loob ng Sogo. Dahil hinahabol po yung mga bumarel. Ngayon, ang huling picture po natin, ito po, last slide. Okay, again, this is widely circulated on social media. Ito po yung Sogo. No? Yes. Actually, this is actually a screen capture of video. Yung mga pumasok po na bumarel, tapos eventually lumabas. So, sa video, yung gunman na nagpaputok po ay yung yung naka-blue sweater or sweatshirt. Siya yung gunman. Makikita sa video yon. Pumasok. Tapos yung dalawang yan, sinundan siya, parang ni-rescue siya. No? Tinulungan para makalabas. No? The point being, Madam Speaker, meron pong, ito actually makikita mo yung mga muka ng mga individual. So, wala tayong conclusion na sinasabi, sino ba ang mga yan? No? May mga iba nagsasabi, police ba yan or what? Madam Speaker, Ang punto lang po ay, answer? there is evidence circulating on social media of gunmen in the vicinity right where the shooting happened. No? So in other words, kung tatrabahuhin po ng police ay maari pong possibly ma-identify yung aktual na bumaril kay Eric Saber. No? At aware na po ba ang PNP sa footage na ito? At may isinasagawa po bang investigasyon? Yes, actually, Madam Speaker, kasama po yan sa investigation. Dahil hindi po yan mga polis, yan po yung sinasabi natin ng mga rioters na may mga barel. So, Opo. they are not part of the organization of the Philippine National Police, Okay. Madam Speaker. So, riders po ba ang sabi nyo? Rioters. 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 Mga Okay. nagra-riot po nun. Okay, so aware po ang PNP rito. Yes, At kasama po yan sa iniimbestigahan ng PNP. Categorically, sinasabi na po ng PNP na They are not ng part of DILG the na hindi organization. sila No, bahagi. Madam Speaker. Okay. Thank you for that. And hopefully, magtagumpay po ang investigasyon, no? Dahil klaro naman, clearly identifiable ang mga individual na yan. Okay. Nung kami po ay bumisita, nagpahayag po kami ng pagsuporta sa pamilyang Saber sa kanilang panawagan para sa hustisya, no? So hopefully masarahan po ito at hindi po manatiling one of those unresolved cases.